Hi mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay araw-araw at pagsikapan natin na maging mabunga ang ating mga pagninilay. Ngayon ay araw ng Lunes. Nasa ika-24 na araw na tayo sa buwan ng Hunyo at ginugunita natin ang kapistahan, ang kapanganakan ng isang kilala at bantog na propeta, kahuli-hulihang propeta sa Lumang Tipan at kauna-unahang propeta sa Bagong Tipan. Walang iba kundi si Juan Bautista o si Juan na magbibinyag. Sa araw na ito ang aking uh, uh, pagbibigay pugay sa kapistahan ng aking parokya, ang parokya ng Juan Bautista sa munisipalidad sa bayan ng Dingli. Maligayang fiesta sa inyong lahat. Ngayon sa araw na ito, pagnilayan natin ng mabuti kung paano dumating si Juan magbibinyag sa mga tao at ano ang mensahe ng pagpapadala ng Panginoon sa kanya. Ang inyong lingkod, Father Bob, na patuloy na naghahanap ng panahon, naghahanap ng pagkakataon na kahit sa maikling oras lang o minuto makapagbahagi ng napakagandang pagninilay. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57 sa 66 hanggang 80. Dito isinalaysay ang kapanganakan ni Juan Bautista. Alam natin na ang kanyang mga magulang na si Santa Isabel at si Zacarias ay naging matanda na at wala silang anak. Si Zacarias bilang pari ay naging masipag at naging tapat sa kanyang tungkulin sa paglilingkod sa templo. Hanggang dumating sa panahon na dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin at ginandipalaan sila ng isang anak na maging instrumento sa paghahanda ng madadaanan ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Si Juan Bautista, sino nga ba siya? Gaya ng sinabi ko, siya ang kilalang propeta. Siya ang nauna sa ating Panginoong Hesus upang ipaghanda ang kanyang madadaanan. Siya ay naging matapang na nagsalita ng katotohanan sa harap ng mga tao. Kahit na ialay pa niya ang kanyang buhay para mapanindigan lang ang katotohanan ito. Siguro para sa akin sa maikling pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista, tayo bilang alagad, tayo bilang binyagan, ay sana magkaroon din ng katapatan kung ang pag-uusapan ay ang panindigan sa katotohanan. Alam natin na ang simbahan simulat sa Paul ay naging maingay sa pagpapahayag ng katotohanan. Kahit tinulugsa, kahit marami pa ang nagalit, ay patuloy pa rin itong nanindigan. Bilang kaanib ng simbahan, sana tayo ay magkaroon din ng lakas, magkaroon din ng panindigan sa usapin ng katotohanan. Alam natin na bilang tao, marami tayong pwedeng ikakatakot dahil alam natin ang pwedeng madatnan ng pagiging totoo sa ating komunidad sa pagkasalukuyang panahon. Minsan lumalabas na kung naging totoo ka, minsan ikaw pa ang mali. Parang it will come into time that in speaking the truth, wala kang maging kaibigan. Wala kang maging kakampi. At ito ay pinakamalaking hamon. Gaya ng sinabi ko, si Juan Bautista ay nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang lang sa katotohanan. Nung kanyang sinabihan ang asawa ng kanyang kapatid na si Herodias na huwag mag-asawa dahil siya ay may asawa. So, kung titingnan natin si Herodias, ang naging asawa niya ay si Herodes.
At ito yung katotohanan na nagsama sila kahit na yung asawa na ay mayroong kasama sa buhay, naging may asawa rin. Kaya nang magsalita si Juan Bautista, nagkaroon ng kaunting takot si Herodes. Ngunit sa takot na yon, wala naman siyang tapang na ipapatay si Juan Bautista dahil alam niya na si Juan Bautista ay nagsasalita at nagsasabi ng katotohanan. Ito lang si Herodias, para maiwasan yung gulo sa kanyang buhay, talagang naghanap siya ng pagkakataon na patayin si Juan Bautista. Pero ang ating ginugunita ngayon, hindi yung kamatayan ni Juan Bautista, kundi yung kanyang kapanganakan. Dahil ang kanyang kapanganakan ay naging malaking instrumento, gaya ng sinabi ko kanina, upang maipaghanda ang madadaanan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sana gaya ni Juan Bautista, tayo rin ay maging instrumento sa bawat isa na maglakbay sa liwanag patungo sa paghahari ng Panginoon at magkaroon ng tapang at panindigan sa katotohanan. Pagpalain na ba tayo ng Panginoon sa ating panalangin? Panginoong Hesus, Ikaw ang katotohanan, Ikaw ang daan, Ikaw ang buhay. Turuan mo kaming maging matatag. Turuan mo kaming magkaroon ng panindigan alang-alang sa katotohanan sa paghahari ng iyong awa at pagmamahal. Amen.